Sinabi ni Tatay Ron TV na nalulong din pala siya sa sugal at kwento niya dito kung paano siya nakawala. Panoorin nyo to guys kasi marami kayong matututunan dito at halos same lang din kami na experience tsaka yung mga ginawa para makalaya. Tatay Ron, sobrang baon na po talaga ako sa utang dahil sa aking pagsusugal. Sana po matulungan nyo ako kahit magkano lang. Gustong gusto ko po kasi talagang makabawi. Alam nyo po ba dati na isa rin akong sugarol? Last 2017, hindi ko po makakalimutan sarili ko. Adik ako sa sugal at umabot ng 100,000 pesos ang aking utang dahil sa aking pagsusugal. So minimum earner lang ako, yung sahod ko, and then yung utang ko umabot ng 100,000 pesos. Alam niyo kung bakit umabot ng 100,000 pesos? Ang ginagawa ko, uutang ako and then ilalaban ko. And then uutang na naman, ilalaban ko. Tapos di ko napapansin sarili ko hanggang halos lahat yata ng kaibigan ko na utangan ko na. So umabot ng 100,000 pesos yung utang ko, lalong-lalo na dun sa aking ATM. Yung ATM ko dati, pagkakuha ko sa aking trabaho, sinangla ko agad ng halos 40,000 pesos. And then tumubo yun, napakalaki. And then, dumating yung point na parang paikot-ikot lang ako, hindi ako nakakabawi, mananalo, matatalo, mananalo, matatalo. Kapag mananalo ako, panigurado, ibabalik ko din yun eh. Ganun po kasi talaga yung sugal. And then, ang nangyari sa akin, nakakilala po ako sa Diyos. So, nung nakakilala ko sa Diyos, nanalo ako sa sugal. Alam niyo kung bakit, paano ko nanalo? Nanalo ako dahil tumigil ako sa pagsusugal. Yun lang yung paraan para manalo ka sa sugal at makabawi ka. Kasi kung babawi ka dyan na sasabihin mong tataya ka ulit para manalo, nako, wag na. Kasi lalo lang madadagdagan yung matatalo mo, lalo lang madadagdagan yung stress mo dyan. So anong ginawa ko pagkatapos kong nagkautang ng 100,000 pesos? Nung baon na baon ako sa utang. Diba, tumigil ako. Ang ginawa ko guys, ganito. Kinausap ko lahat yung aking pinagkakautangan, lahat ng pinagkakautangan ko, inamin ko kung anong nangyari sa akin. Sinabi ko sa kanila na nagkautang ako ng ganito dahil sa pagsusugal, na adik ako, ganyan. Ngayon po, gusto ko na pong tumigil. Gusto ko na tumigil sa aking pagsusugal, ang kaso nga lang, baon na po ako sa utang. Gusto po ko kayong bayaran, kaso nga lang, wala pa akong pera. So lahat yun, kinausap ko. Kinausap ko na pa isa-isa, sabi ko sa kanila na yung utang ko, kung maaari, wag na pong patubuin. Kung magkano lang yung tubo, yun lang sana yung magiging tubo. Kasi minsan, dito sa Pilipinas, di ba, kadalasan kung patubo na lang tapos tumutubo pa. Ganyan kasi kadalasan dito eh. So nakiusap ako sa kanila na gusto ko pong makabayad sa inyo, hindi ko po kayo tatakbuhan, kaso nga lang matagal bago ako makapagbayad. Sana kung magkano na lang po yung tubo, ganun na lang. So ang ginawa ko, every time na nagsasahod ako, kahit 500 pesos lang. And then, natapos po yung aking utang ng halos umabot ng 4 years and 6 months. Bago lahat, na-clear lahat yun ha. 4 years and 6 months. Alam nyo guys, eto yung sasabihin ko sa inyo ha. Tayong mga tao, lahat tayo meron tayong kakayanahan mag-business. Meron tayong kakayahan, meron tayong kanya-kanyang talent, sa totoo lang. Pero ngayon na addict ka sa sugal, hindi na o-open yan eh. Hindi mo na-explore yan eh. Kasi yung isip mo, sa sugal lang lagi eh. Gusto mo makabawi. So diyan ka lang lagi nakafocus. Hindi mo alam na magaling ka pala sa ganito, hindi mo alam na magaling ka pala sa ganito. So ang nangyayari, nakukulong yung isip mo dyan sa pagsusugal. Kaya kung gusto nyo makabawi, paniwalaan nyo po ako. Tumigil ka, panigurado makakabawi ka. Huwag mo nang isipin pa yung natalo mo para hindi ka na nanghihinayang. Alam kong masakit, syempre. Alam ko ding mahirap mag-umpisa sa una, pero kung hindi mo susimulan, walang mangyayari. Tsaka hindi nyo po ba napapansin na kahit milyon-milyon na yung offer sa akin, hindi ko pa rin tinatanggap? Kung tutuusin, napakabilis ko sanang yumaman. Pero galing po kasi ako sa sugal. Alam ko yung sugal, traidor po yan. Sa una, libangan lang yan, and then hindi mo napapansin na na-addict ka na pala. Tsaka sa sugal kasi, ganito lagi yan. Kapag nagsusugal ka, pakiramdam mo lagi kang mananalo. Walang nagsugal na pakiramdam niya kaagad sa una pa lang natalo siya. Every time na naglalaro ka, pakiramdam mo lagi panalo ka. Kaya yon sa mga addict po dyan sa sugal, alam kong mahirap po yung sitwasyon nyo. Hindi ko minamalit yan kasi nga nanggaling ako dyan. Nakakabaliw po talaga yan sa totoo lang. Pero yun nga lang, makakabawi ka lang dyan kapag uminto ka. Kaya yun bossing, yung pinakapayo ko po sa'yo. Try mong tumigil, tigilan mo. Panigurado makakabawi ka. Once na yung araw na pagtigil mo, panalo ka na. Yun yung araw na nakabawi ka na, nanalo ka na. Mahirap, pero in the long term, mananalo ka. Kasi tumigil ka na eh. At yung mangyayari sa'yo nun, alam mo ba kung paano? Yung isip mo ma-open sa business, kahit mag-umpisa ka lang sa maliit. And then di mo mapapansin, lalago yan, lalago yan. Tsaka ito po yung tatandaan nyo guys. Mahirap pong ipagmalaki yung mga bagay-bagay kung nanggaling po ito sa hindi mabuting bagay. So kapag yung achievement mo is galing lang sa easy money,
hindi mo taas noon ang ipagmamalaki yan. Pero kapag pinaghirapan mo, galing sa malinis, taas no talagang ipagmamalaki yan. Kasi nga, pinaghirapan mo. Katulad po ng mga nakamit ko ngayon, no? Praise God, hindi ko po tinataas yung sarili ko. Dahil sa Diyos to, dahil binago niya ako, kaya ako nakamit to. Kaya maraming salamat sa Diyos. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, hindi ko makakamit to. So yun kapatid, sana po tigilan mo na, payo ko lang, pero nasa iyo pa rin yan. Hindi kita pinipilit, pero kung hingin mo yung payo ko, yun yung mapapayo ko sa'yo. Itigil mo, panigurado mananalo ka. Guys, dalawa na kami nagsasabi na hindi ka talaga mananalo sa sugal kasi cycle lang yan. Manalo ka man, ibabalik mo ulit sa casino. Totoo talaga yun na si God lang talaga yung makakatulong sa atin na mawala yung addiction. Nakikita ko rin sa mga vlog ni Tatay Ron TV na mas lalo siyang blinis ni God kasi hindi na nanggaling sa easy money at pinaghirapan na niya yung pera. At totoo yun talaga na may kakayanan tayo na mag-business lalo pag hindi na tayo nagsusugal. Mas makakaisip tayo ng mga ways paano mabayaran yung mga utang. Kasi pag nagsusugal ka talaga, dyan na lang lagi nakatuon yung attention mo, lalo online na. Tapos kailangan nyo rin talaga kausapin yung mga nautangan nyo para magkaroon kayo ng accountability na babayaran nyo sila kahit paunti-unti. At mananalo ka lang talaga sa sugal kung magde-decide ka na ititigil mo na ngayon at tuluyan ka ng hihinto. At kung nagsusugal ka pa rin hanggang ngayon, mag-isip-isip ka na.